Paano po ba natin ituturo sa mga pupils natin ang topic na ito, especially now that we are not allowed in the face-to-face learning? First, we can define again the meaning of the terrestrial and aquatic plants as a sort of review for them. We can also give or show more examples to deepen their knowledge about the previous discussion. Para po ma-refresh ang mga bata sa previous lesson, as what we do in the face-to-face learning, tayo po ay nagbabalik-aral. Tama po ba? After reviewing the lesson, we explicitly proceed to our topic, which is the specialized structures of plants. Kung sa face-to-face learning ay nag-e-explore ang mga bata sa loob at labas ng classroom, paano naman po sa modular or blended learning? We can allow our pupils to explore their backyard since safe pa rin naman po sa loob ng kanilang mga bakuran. We can ask the help of their learning buddies to guide them for their safety. We ask them to look for different plants that can be found in their backyard. With the use of notebook and ballpen, list down the names of the plants. Let us expect na mas marami pong makikitang mga terrestrial plants ang mga bata rather than aquatic plants. Maliban na lamang po kung sila ay nakatira malapit sa ilog or katubigan. But we can guide them. Pwede nating sabihin na ilan sa mga indoor plants na makikita sa kanilang bahay ay pwedeng aquatic plants gaya ng mga pothos na very common sa atin. At kung talagang wala pong makitang aquatic plants sa mga bata sa kanilang backyard or sa kanilang bahay, we can tell them na mag-search po sila sa Google since halos karamihan naman po ay may access sa internet or kahit data lamang ang gamit nila. In a worst case scenario, kung talagang walang access ang bata sa internet or data, pwede tayo na mismo ang mag-provide ng mga actual photos ng mga aquatic plants. After that, ask the pupils what they have observed sa mga plants na nakita po nila. For sure, ang isasagot po sa atin ng mga bata ay mga body parts gaya ng leaves, roots, stems, flowers, if there's any.